Grabe na talaga ang kasalanan sa atin ng China. Hindi lang tatlo, hindi lang apat, anim na na-spy submersible underwater drones. Mga drones ito na sa ilalim ng dagat. Anim na lahat ang nakuha diyan sa WPS. At karamihan yan ay nasa Zambales. Bakit nga ba talagang interesado ang Inchik sa Zambales? Kasi ang Zambales, kiniklaim din nila yan, tsaka Palawan. Ano bang nakikita at pinapadala ng mga drones? Walang permiso ito, napaka ano ng mga Inchik na ito, no? Dito nakikita natin na talagang walang respeto sa soberenya ng bansa, hindi humingi ng permission para gagawa sila ng pangsaliksik o pag-iispiya sa ating bansa. Well, binusisi na ang mga drones na ito sa Senado kahapon lang. At ito ang maganda, hindi yung palaging bangayan sa politiko. Dapat ganitong mga topics ang ubusin palagi sa Senado. Hindi yung mga digong, hindi yung mga kung ano-ano. Di ba walang kabuluhan yun eh. Nandun na si digong sa kulungan, hindi na yun makukuha pa. Kaya let's look forward. Ito ang tingnan natin at ipaalam sa China na nakuha natin ang kanilang mga spy drones para malaman nila na booking sila. Well, narito ang ulat, atin panuorin courtesy ng Net25. Malinaw manong pang-iispiya at hindi pagsasaliksik ang pakay ng mga pinakawalang drone ng China sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ito ang inihayag ng ilang mga senador matapos na ipakita sa kanila ng Philippine Navy ang na-recover ng mga drone na pinaniniwalaang mula sa China na may SIM card na nakakapag-transmit pa ng mensahe. Ako, At dahil dyan, nangangamba ang Philippine Navy na mas marami pang nakakalat na drone ang China para tektikan ang iba't ibang karagatan ng Pilipinas. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean? Alex at Ali, ipinilisinta nga kanina sa pagdinig ng Senado ang mga submersible drone na nakuha yan sa karagatang sakop ng Masbate. Naniniwala ang mga otoridad na ito'y konektado sa naarestong mga Chinese nationals malapit sa mga kampo ng militar na siyang nagsasagawan umano ng pang-espiya. Ipinakita sa pagdinig ng Senado ang mga submersible drone at iba pang spying equipment na natagpuan sa karagatang sakop ng San Pascual, Masbate. Dinala ng mga tauhan ng Philippine Navy ang dilaw at itim na drone kasabay ng pagdinig ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones para imbestigahan sa pangambang ginagamit ito ng China sa pang-espiya sa Pilipinas. Sa pagdinig, kinumpirma ng Philippine Navy na batay sa ginawang forensic examination sa nakuhang drone, may laman itong SIM card mula sa China Telecom at nakapag-transmit na ng mensahe. nako, ito ang delikado diyan kasi merong Grabe talaga. transmittable na signal pala ang mga drone na yan, oh. Ayan, oh. Tinatransmit na. Merong Delikado talaga magkocontrol itong niyan. mga At yung China mga SIM Telecom card ay natin. roaming eh, kahit saan sa mundo, di ba? Grabe talaga. Hindi lang siguro dito sa WPS yan, na mga drones. Pati na doon sa bandang Australia at dyan sa Benham Rice, yung sa likuran ng Luzon. Meron kasing exploration din dyan ng China. Grabe no, pati likuran na ng Pilipinas, hindi naharap ng China, ay pinakialaman pa ng China. Grabe talaga yung mga Inchik. Dapat turuan ng leksyon talaga yan. Para hindi namang himasok dito. Grabe Hindi lang talaga. politika ang pinanghimasukan nila sa Pilipinas, pati na itong ating mga Pag-aari. natural resources katulad nitong mga langis at iba pang mga i-explore diyan sa Zambales. Nariyan sa Zambales ang inaano nila eh. Tina-target, there is something in Zambales underwater or under the seabeds. Meron talagang something diyan na trilyon-trilyon ang halaga. Which is, alam na yata yan ng Amerika eh. Ang China lang ay nag-discovery pa niyan. Kaya, ito sinisigurado nila ito gamit ang mga drones. Kaya nga, talagang parang magipag-gira na ang Inchik dyan sa WPS dahil nakikita nga nila na mayroong 3 trillion dollars worth daw of itong langis, crude oil ang nariyan sa namiminahin pa ang nariyan sa ating
seabeds sa WPS. Kaya talagang makipag-gira dyan ang China kasi yan na lang ang future nila eh. Sa kanilang negosyo, sa kanilang ekonomiya, bagsak na sila ngayon dahil sa taripa ni Donald Trump ay lalong maghihirap ang China. Kaya wala nang ibang alternative kundi agawin talaga ang buong China Sea, buong South Pacific Ocean. Lalo na itong Pilipinas sa may Palawan dahil nandyan nga yung mga reserbang oil na katumbas daw ng dami ng makukuhang oil diyan sa Saudi Arabia ay ganito rin daw kadami ang nandiyan sa WPS diyan sa ating karagatan. Kaya ang China hindi talaga umaatras diyan. Kaya kailangan na natin ng intervention from US. At narinig naman natin sa mga balita na interesado si Donald Trump sa langis diyan sa WPS. Sabi nga niya sa kanyang news, drill baby drill. Yun ang sabi niya, di ba? Barinahin ng barinahin daw, yun ang kanyang susunod na proyekto sa Pilipinas. Mabuti na lang yun kasi partnership naman natin ang partner natin ng Amerika. Mayroong partnership, di ba? Kung anong kita ay klarong-klaro na mahatian ang Pilipinas. Hindi yung kagaya kay Digong na kung anong kita ng China dyan sa WPS, Kanila lang. pamilya lang ni Digong ang pinapadala ng pera, hindi yung Pilipinas. Kaya yun ang masaklap sa panahon ni Digong, mga kababayan. Okay, patuloy tayo sa balita. Yung yellow zone is designed to collect, we call that bathymetric data. Depth of water, salinity, conductivity, oxygen content. Yung black also has the same capability, but it also has an AVS, acoustic vector sensor, that will pick up na sound, how sound propagates or travels underwater. Sound propagation is very critical when it comes to undersea warfare. Pero lahat naman ng information ng mga drone na ito have different uses. Pwedeng commercial, pwedeng academic, pwedeng scientific research, at pwede rin military use. Pero ang hindi pa sigurado kung talagang sa China government na ipadala ang nakuhang impormasyon. Ayan, wala namang ibang padalan yan eh. Yan ay Chinese drones, meron pa nga mga letra na Chinese dyan. Saan Kaya padadalhin saan pa nyo? ba yan ipadala? Alam Loko na naman na din sa itong Amerika. ano na Diba? ito. Chinese drones China yan, ibig lang. sabihin, pati yung SIM card sa Chinese SIM card. Kaya doon talaga yan sa China. Saan Saan pa ba yan padadalhin? ipapadala, diba? Sino bang mga agaw ng mga teritoryo? Alam nga naman na Amerika. Doon talaga yan sa China ipapadala, mga kababayan. Rehis pa ang... Kaya itong ito ng China, stand nila sa WPS kapag hindi sila baback down diyan, hindi sila atras. Malagot talaga sila sa Amerika. Baka sila ay susunod sa Houthi. Kung ganyan na style nila. Iniisa-isa lang ngayon ng Amerika ang kanilang kalaban. At pag matapos na yung Iran, kasi medyo malakas ang Iran, sigurado ako China na ang targetin ng Amerika o kaya yung North Korea, yung bansa ni yung parang mongoloid, di ba? Yung parang teddy bear na ang taba-taba, Kim Jong-un. Yun ang isusunod ni Donald Trump kasi nakikita niya yun na medyo mapanganib na bansa dahil nag-develop na ng mga nuclear warheads or nuclear missiles. Okay, so ito hindi talaga ito maganda na balita dahil hindi lang sa karagatan ini-spyan tayo ng China, hindi lang karagatan na pati sa kalupaan, di ba? Meron na ring 8 o 7 na Chinese spies ang nahuli at nakunan din ng mga kagamitan sa pang-spy. Okay, so ito, patuloy tayo sa ating balita courtesy ng Net25. We are not saying that. We are just saying the results of the forensic examination. Ang sinasabi natin, based sa kanyang forensic examination, nagbato siya ng signal sa China. Sabi ng Philippine Navy, patuloy pa ang kanilang ginagawang pagsusuri sa iba pang laman ng drone at kung ano talaga ang pakay nito sa Pilipinas. Sa kabuuan kasi umabot na sa 6 na drone ang na-recover sa iba't ibang Grabe. bahagi ng bansa. Ano Kabilang na na pala? dyan ang nakuhang drone sa Pasukin, Ilocos Norte, Zambales at Batanes. Diyos ko po. May pangamba rin ang Navy na marami pang nakakalat na drone sa iba't ibang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Ito yung sa Batanes na mga drones, yun ay palagay ko sa military spy yun.
pang-espiya yon sa ginagawa ng Amerika kasi nandyan sa Batanes ang napakaraming EDCA sites ng Amerika. Kaya diyan siguro nag-i-spy ang mga drones na yan kung mayroong mga submarino. Walang makukuha diyan sa sa Batanes na exploration. Kaya military ang purpose ng drones. Pero itong narito sa Zambales at Palawan na mga drones sa WPS, lahat yan ay para sa exploration drones. Nag-ano siguro yan, grabe no, talagang naka-install sa sasakyan yung mga yung mga dalawang klaseng pang-espiya na gamit. Ito, balikan natin ang ulat. Malalaman natin kung anong mga kagamitan yon. Kaya ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bubuo ng protocol hinggil sa tamang pagre-report sakaling may madiskubre bang mga drone ang mga mangisda. Bukod sa mga drone, iprenisinta ng NBI at PNP ang ilan sa mga kaso ng pinaghihinalang espionage activities kung saan sangkot ang ilang naarestong Chinese nationals. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa ginagamit ng mga suspect ang IMSI Catcher, Leader Devices at GNSS o Global Network Satellite System. Ang IMSI Catcher ay nakakakuha ng impormasyon at datos sa pamamagitan niya ng pag-intercept sa mga telecommunication signal, habang ang Leader at GNSS ay nakapagmamapa ng mga lugar sa ating bansa. Ayan, so ano pang gamit ng mga ganyan, di ba? Grabe, kahit na transmit natin na signal ay ma-intercept pala ng mga yan. Kaya parang wiretapping na remote control. High-tech na gamit yan eh. Kasi ang transmission ng mga signals ay ma-intercept nila. Mababasa nila kung anong mga pinapadala na mensahe na galing sa mga cellphones. Grabe no, na technology noon, wiretapping lang eh. Talagang i-wiretap yung linya at marinig yung usapan. Ngayon hindi na. Signals na lang. At yan ay yung gamit ng mga inchik. Meron ding parang sa Google Map na nagmamapping ng buong Pilipinas. Kaya ito'y future reference ito ng China. Future reference itong pagmapping nila sa Pilipinas, sa kalupaan, para kung sakaling atake sila, alam nila ang mga kalye, ang mga kasulok-sulukan ng bansa, ang mga military facilities. Ganyan yung mapping, parang sa Google nagmamapping ng buong mundo. Grabe, ano ba talagang gusto dahil kasi yan kay Digong eh. Kung hindi lang kinakaibigan ni Digong yung si Xi Jinping, hindi mangyayari ang ganito. Kung ano lang tayo, di ba? Yung dumidistansya, si Digong pumupunta sa China, sumasaludo eh. Nagkapag-inuman pa doon, nakita nyo naman, di ba? Sa pinalabas natin na video noon, nag-pledge siya kay Xi Jinping na iwanan niya ang Amerika at magiging loyal siya sa China. Grabe talaga na tao yan. Kaya ito yung nangyayari ngayon sa Pilipinas. Pilit nila na tinatabunan ng issue na ito. Kaya nanggugulo ang mga DDS, nanggugulo sila ngayon. Yan ang kanilang plano. Guguluhin para matabunan itong issue ng China. Kasi ito ang pinakamalaki ang China na issue eh. Kasi binenta na nga ang Pilipinas. Kaya ini-spyan na tayo, pinapadala ng drones, pinapadala ng mga spies. Kasi parang kukunin na talaga ng China. Kasi probinsya nila to eh. Sa Gentleman's Agreement ni Digong at ni Xi Jinping, sinabi na nila na probinsya nga nila ang China. Kaya nga noon, di ba? 2017 yata, 2018, naglalagay si Digong ng mga tarpaulin sa mga tulay sa Metro Manila na nagsasabi na Philippines is a Chinese province. Alam natin yan. Ang iba lang nagbulag-bulagan. Akala nila joke. Pero totoo pala. Talagang kukunin ng China ang Pilipinas kung hindi tayo action. Grabe. Kaya tama lang itong balikatan exercises na nandyan. EDCA sites, nagkalat na sa Palawan at Northern Luzon. Kaya dyan ay
Wala nang magawa ang China dyan. Naka-install na dyan ang mga long-range missiles. Kayang abutin ang mainland China. Kaya huwag sila magkamali. Kasi ang Amerika ay narito hindi para makipaglaro. Ang Amerika ay seryoso. Gumagastos yan. Kaya seryoso sila kung bakbakan. Hindi yung ganyan na takutan lang sa WPS, di ba? Bumbiro-bumbiro lang ng tubig. Kung magpaputok na para malaman ka agad. Yun ang sabi ng karamihan na Pilipino. Huwag yung palaging gulat-gulat. Ngayon hindi na tayo magugulat. Grabe, libu-libong armas, libu-libong tangke de guerra. Napakarami na nandiyan na sa Subic Bay. Kung napanood niyo yung vlog natin kagabi, totoo yun. Hindi lang ganong pinapakita. Dahil sa siyempre, yan ay classified. At doon makita natin na mayroon ng Black Hawk helicopters, mayroon na tayong additional 20 jet fighters, itong F-16, state of the art din yan, na jet fighters ng Amerika. At yung iba ay hindi pa dinidisclose. Basta nakikita natin yung barko at mga C-130 ng Amerika ay talagang nagdi-deliver ng mga napakaraming vehicles, libu-libo ngayon yung mga truck ng army, libu-libo. Kaya preparado na ngayon ang Pilipinas, hindi na tayo basta masalakay ng China. Yan ay sa tulong ng Amerika. Harinawa, balik tayo sa video. Ang mga equipment na ka-install sa mga sasakyan na kanilang pinupuntahan. Sabi ni Senador Francis Tolentino, mas lumilinaw ngayon na hindi lang research ang pakay ng mga drone kundi tiktika ng Pilipinas. Tama. Pinapayagan kasi ang research batay sa international law basta't may pahintulot ng isang bansa pero taliwas ito sa umunay ginagawa ng China. Nakikita natin yung lawak at saklaw ng ginagawa sa atin ng People's Republic of China. Ang mga larawang ibinahagi ngayon ng mga naturang ahensya ay nagpapakita lang at sumisimbolo, kumakatawan sa pag-atake sa ating kalupaan, himpapawid at karagatan. Ayan, tama. Yan. Ito yung sesyon kahapon sa Senado, si Tolentino lang pala ang ano diyan Wala yung yung iba na pampolitika lang. Ito dapat kasi ang pagtutuunan, itong mga invasion, itong mga ganito, dapat ito yung pag-usapan sa Wala, Senado. yung mga para iba, paano ma-counter yan. bigote lang ang Yung hinahaplos. pinag-usapan, nakulong na wala nang magawa. Opo. Kulong na yun. Aksaya ng oras, aksaya ng pera sa Senado yan. Yung si Amy Marcos talagang sikadura, di ba? Tapos na nga Tapos pag-usapan pa. Pag-usapan ngayon itong future na nangyari ngayon na discover natin na talagang mayroong plano ang China sa atin, underwater at sa kalupaan. Di ba? Dahil sa mga spy na nahuhuli at mga underwater drones na ito. Kaya ito'y parte ng national security. Kaya ito dapat ng pag-usapan palagi. Paano i-counter ito? Bibili ba tayo ng mga spy drones din para mag-spy, mga submarino? Ganyan dapat ang topic sa Senado. Hindi yung mga pabalik-balik yung mga nandun na nga sa nakulong na. Hintayin na lang ang resulta ng doon ng paglilitis. Yun ang gagawin. Hindi na pag-usapan yun. Tapos na yun Di ba? Sabi nga ni Rimulya, it's done deal. Done deal, tapos na. Sabi ni Rimulya, tapos na. Kaya wag na pag-usapan. Pag-usapan natin paano i-counter tong China na unti-unti na tayong sinasakop. Correct. Ito'y dahil sa usapan nila noon ni Digong na ibibigay ni Digong ang Pilipinas pala. Akala natin WPS lang ibibigay ni Digong sa China. Buong Pilipinas na pala ay probinsya ng China noon pa, pag-upo ni Digong. Hindi lang yun official pero sa kanilang usapan na verbal ay binigay na to ni Digong. Di ba? Mga kababayan, ano sa palagay nyo? Alright, tapusin na natin tong video. Ito ay isang tahasang pagpapakita na kawalang respeto ng China sa bansang Pilipinas at sa ating mga kababayan. Na AFP, inaamin nila na hindi nila napagana ang kanilang intelligence community kung bakit nakalusot ito.
Alex, yung ganyan daw kasi sa lawak ng karagatang sakop ng Pilipinas, hindi natin mababantayan yan dahil kulang rin yung kapasidad, lalo na yung mga barko na umiikot sa ating karagatang sakop. Kaya ang apela nila sa mga otoridad o sa Senado ay palakasin pa yung kanilang capability at dagdagan yung kanilang Ayan, so yan ang tama. Palakasin ang capability ng Coast Guard, ng Philippine Navy, at dapat gagawa pa ng ahensya na isa, yung pagbabantay lang dyan mismo sa underwater, sa karagatan ng WPS. At kailangan ng budget para sa mga small submarines, mga robot submarines, mga drones, para makounter yung mga pang-iispiya dyan ng China. Iba ka nga yung mga giant pearls natin sa WPS, baka ubos na ng China dahil meron silang mga robot submarines na kayang manguha ng perlas. Grabe, no? Ito yung kahapon sa Senado, konti lang ang dumalo dahil hindi politika, walang pera kapag ganyan Pero kapag politika, binibigyan ng allowance yung mga senador. Kaya ito, tingnan nyo, si Tolentino lang nandyan yata. Importante yan national security yan. Baka pagising natin bukas, China na tayo. O baka nandyan na yung mga tangkitigira ng China sa harap natin, di ba? Kaya ito tama, pagtuunan ito ng pansin ng Senado, bigyan ng budget ng Philippine Navy, ng Philippine Coast Guard para magkaroon din sila ng mga ganyang drone pwedeng mag-counter spy sa China.